No, dito tayo sa part 2. Kasi part 1 ko yung ano yun na nga, yung naputol yung sa vaccine ko. Meron akong 6 na vaccine. 2 Sinopharm. Sa Dubai kasi, unang lumabas ang Sinopharm. Then, 2 ang Pfizer. So, 4. Nung nag-apply ako sa agency, hindi siya okay sa agency. So, need ko daw magpa-vaccine ulit. So, nagpa-vaccine ako ng, ano ba yan? Yung may booster set. Jensen? Yun, Jensen yata yun. Basta yun na yun. 2. So, bali 6 yung naging vaccine ko. After nun, nung okay na lahat, kasi okay na, interview ako sa agency. Pero wala pa akong vaccine nun. Na-interview na agad ako sa agency. Ah, pag tapos ko na interview, pagbalik ko ng Bataan, from Bataan pa kasi ako. Doon ako nagpa-vaccine ng 2. Then, eto na nga na nasa agency na ako, interview. Ah, 30 minutes din akong in-interview. Ang tinanong lang naman talaga kung ano yung ginagawa mo sa bahay, kung ano yung mga alam mo, nagluluto ka ba, nag-aalaga ka ba, paano mo hugasan ng bote ng bata. Malait ang kwarto sa Hong Kong, minsan kasama mo pa alaga mo, hindi gaya sa Dubai. Yun talaga yung tumatak sa akin, lagi nila sinasabi, Hong Kong is different from Dubai, na totoo nga. Sa susunod na video ko, aanahin ko yung pagkakaiba ng Hong Kong at Dubai. Ang laki talaga ng pagkakaiba. Yan, nakapasa ako. Nakapasa sa interview. Medical. Nung pumasa sa medical, isinend dito sa Hong Kong. Nag-antay ako ng almost 5 months bago ako nakalipad papuntang Hong Kong. Yun yung naging process ko. Pero nung wala yung COVID, 2 months lang kasi may friend ako na nirefer ko rin sa agency, 2 months talaga nakalipad siya. Yun yung, yun yung naging process ko from Dubai to Hong Kong. Sa susunod, ikukwento ko ano yung pagkakaiba nung nandito na ako sa Hong Kong at sa Dubai. Sa susunod ulit.